Andito lang pala kayo? Kahapon pa pabalik-balik si Renz dito sa bahay niyo ah. Sabi kasi ni Mitch, dito muna ako. Dahil wala akong kasama sa bahay. Di pa bumabalik si Myla. Iniiwasan mo lang yata kami ng mga apo mo eh. Oh, ba't ko naman kayo iwasan? Dahil umiiwas ka sa pagbibigay ng allowance. Naku naman, Ruby. Hindi ako umiiwas. At isa pa, wala muna akong may bibigay. Dahil sunod-sunod yung mga gastusin ko ngayon. Ano ba naman yan? Ang dami mong pera. Pero konting limos lang, hindi mo man lang maibigay. Ruby, wala naman akong hanap buhay. Umaasa lang ako sa binibigay ni Mitch at ni Myla. Ang dami mo naman dahilan. Ang sabihin mo, madamot ka lang sa mga apo mo. Hindi ako madamot, Ruby. Kagagaling ko nga lang sa doktor kanina kasi nahihingal ako. Bakit? Andiyan naman yung dalawang anak ah. Para gumastos sa papapagamot mo. Kung nabubuhay lang yung anak mo, sigurado ako, hindi matutuwa yon sa ginagawa mo sa mga anak niya. Ruby, mahal ko ang mga apo ko. Nagbibigay naman ako lagi. Ngayon lang talaga. Kasi sunod-sunod ang gastusin ni Mitch at ni Myla. Nakakahiya naman kung hihingi pa ako sa kanila ng sobra. Lagi ka nga nagbibigay. Pero kulang naman. Sa tingin mo, saan makakarating yung 10,000? Di ba nagbigay pa ako ng bukod na 5,000 para sa allowance ng 2 bata? Sa tingin mo, sapat na yon? Ang mahal kaya ng mga bilihin ngayon. Yun lang ang kaya ng budget ko eh. Alam mo namang may iba akong pinagkakastusan. Eh kung mahingi ka kaya kay Myla at Mitch, para may maibigay ka sa akin ngayon. Nakakahiya naman kung manghihingi pa ako. Dahil sila na nga ang gumagastos sa akin. Kahit na yung mga allowance ng mga anak mo, sa kanila na nga galing eh. Eh paano yan? Paano yung mga apo mo? May kailangan pa naman bayaran si Ren sa school. Ano po, Tay? Pasensya na po ha. Mahaba po kasi ang pila sa butika. O Robby, anong ginagawa mo dito? Kinukuha ko yung mga allowance ng mga anak ko. Anak, bigyan mo muna ng 1,000 si Ruby. Bawas mo na lang sa pinadala ni Myla. Pero Tay, Sige na, anak. Pagpasensyahan mo na yan, Ruby. Sana sa susunod, mas malaki na dito. Hindi kami mabubuhay mag-iina sa 1,000 lang. Dadagdagan ko na lang sa susunod. Dapat lang. Tay, Ano yun, anak? pwede ho ba kayong makausap? Tungkol saan? Siguro tungkol kahapon, ano? Yung kay Ruby. Oo, Tay. Nagbibigay pa rin pala kayo ng pera kay Robby? Hayaan mo na, anak. Naaawa rin naman ako sa mga abo ko. Oo nga, Tay. Nandun na tayo sa nakakaawa. Dahil maagang nawala si Masong. Pero, hindi niyo naman sila responsibilidad. Alam mo, anak, maski nawala na si Masong, ayaw ko naman pabayaan yung mag-iinan niya. Dapat kasi, Tay, hindi niyo siya kinukonsente. Ang lakas-lakas pa niya para maghanap buhay. Nangako kasi ako kay Masong bago siya mamatay na hindi ko pababayaan yung mga anak niya. Kaya pala, walang natitira sa inyo sa mga binibigay namin ni Myla. Kasi, binibigay niyo pala sa kanila. Nagbibigay na nga tayo ng allowance ng mga bata. Pati pang gastos nila, tayo pa rin. Hayaan mo na, anak. Yan lang may tutulong ko sa mga pamangkin mo. Ano ba naman yan sila, Robby? Hoy, Ruby! Bakit po, Nay? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa biyenan mo? Nabalitaan? Bakit? Ano po yun, Nay? Hindi mo ba nabalitaan yung ibinintang lupa ng biyenan mo? Ay, hindi ko po alam. Sino po nagsabi sa inyo? Ano ka ba? Kalat na dito sa atin. Ang laki ng napagbintahan ng biyenan mo. Talaga po ba? Hindi ko po alam eh. Ikaw naman, baka pinaghati-hatian na ng mga magkakapatid ang pera ng biyenan mo. Ikaw din, baka mawala ng hati ang asawa mo. Sige po, salamat po. Naku, kailangan kong puntahan at kausapin yung biyanan ko. O sige, Kailangan ko makausap si Mitch siya si Myla. Baka inubos na nila yung napagbentahan. O, dahan-dahan lang tayo, ha?
Gusto mo, Tay? Doon ka muna sa loob para makapagpahinga ka? Hindi anak, dito muna ako sa labas para makasagap ng sariwang hangin. O sige, Tay. Tay, ipapasok ko lang muna ang bag ko doon sa loob, ha? O sige anak. Tay, gusto niyo po bang kumain muna? Mamaya na anak, busog pa ako. Huwag po kayong magpagod, Tay. Narinig niyo naman siguro kanina ang sinabi ng doktor. Kaya kailangan niyo pong magpahinga. Oo anak, buti na lang uwi ng kapatid mong si Myla. May makakasama na ako dito sa bahay. Sana nga, Tay. Tumawag nga siya sa akin kanina. Nakasakay na daw siya ng bus. Sana nga hindi siya matraffic. Mabuti na lang nakarating na kayo dito sa bahay. Hindi ko na kailangan pumunta sa bahay niyo, Mitch, para kunin yung mga allowance sa mga bata. Inuwi ko lang dito si Tatay kasi darating na si Myla. May makakasama na siya sa bahay. Balita ko, nagbenta kayo ng lupa, kaya kailangan kong kunin yung share ng asawa ko para may allowance yung mga bata. Ano? Saan mo naman nabalitaan yan? Siguro sa mga marites dyan sa tabi-tabi. Wala kaming binibentang lupa, hindi totoo yan. Baka naman totoo yan. Ayaw nyo lang ibigay yung parte ni Masong. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Roby. Kagagaling lang ng ospital ni Tatay. Pwede ba? Huwag kang makialam dito. Ang tatay mo ang kausap ko. Bakit? Kanino ba nanggagaling ang perang binibigay sa'yo ni Tatay? Di ba sa akin at kay Myla? Kaya, may pakialam ako. Kung makahingi ka ng pera kay Tatay, parang akala mo may pinatago ka? Katulad niyan, nung nasa ospital si Tatay, na hindi mo man lang madalaw. Kahit nga kamustahin, hindi mo magawa. Eh malay kung nasa ospital si tatay. Mukhang maayos na may lagay niya ngayon, di ba? Tapos manghihingi ka na naman ng pera? Eh alam mo namang walang trabaho si Tatay eh. Eh yun na nga lang maitutulong nyo. Tapos magre-reklamo pa kayo? Tumutulong naman kami, Ruby. Kaso, hindi namin responsibilidad ng mga anak mo. Hindi na kayo naawa sa mga anak ko? Nawalan na nga ng ama, tapos ayaw nyo akong tulungan? Mga madadamot kayo! Ruby, hindi ko naman pinagdadamutan ang mga pamangkin ko. Kaso, ang nangyayari, inaasa mo lahat kay Tatay. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho mo? Eh sino mag-aalaga sa mga anak ko pag nagtrabaho ako, Aber? Hindi na maliliit na bata ang mga anak mo, Ruby. Yan si Renz. Anong ginagawa niya sa bahay niyo? Nakahilata lang maghapon. Pwede ka namang gumawa ng paraan para hindi ka nakakaperwisyo ng ibang tao. Ang problema kasi sa'yo, alam mong nagbibigay si Tatay, inaabuso mo. Tama na anak. Ang sakit mo naman magsalita. Siguro kung nabubuhay lang yung kapatid mo, hindi niya kami pababayaan. Eh wala na nga si Masong. Kaya dapat kumilos ka para sa mga anak mo. Hindi yung lahat inaasa mo sa amin. Mahirap bang intindihin yon? May kanya-kanya din kaming pangangailangan. Katulad niyan, kagagaling lang ni Tatay sa ospital. Nanghingi ba kami sa'yo? Di ba hindi? Tumigil ka na anak. Pasensya ka na Ruby. Wala talaga kaming may bibigay sa'yo. Sana maintindihan mo. Sige, wala naman pala ako mapapala dito. Dapat anak, di mo pinagsalitaan ng ganun si Ruby. Tama lang yun, Tay. Kasi nasasanay na sila eh. Hindi naman pwede na kapag hindi kayo nagbigay, sila pa yung galit. Salanan ko rin kasi anak eh. Kasi sinanay ko sila. Kaya ngayon, Tay, maging matigas ka na. Hindi naman ibig sabihin na pinagdadamutan mo sila. Hayaan mo silang matuto. Anak, iniisip ko lang kasi na baka magalit yung mga pamangkin mo. Problema na nila yun, Tay. Kung ganun baka kitid ang mga utak nila eh. Ay naku anak, kunti na nga lang tayo sa pamilya. Ganito pa yung nangyayari. Hayaan nyo, Tay. Kakausapin ko na lang ang mga anak ni Masong. Maiintindihan naman siguro nila ako kasi malalaki na sila. Salamat anak. Ayaw ko lang naman maramdaman nila na hindi natin sila mahal. Alam ko naman yun, Tay. Mahal ko rin naman ang mga pamangkin ko. Pero sana, maisip nila na pahalagahan ka. Hindi dahil nakakatulong ka sa kanila, kundi dahil mahal ka talaga nila.
Tara na nga, Tay. Pasok na tayo sa loob. Sige anak.